Alam niyo po, yung mga testigong humaharap kay Senator Hontiveros, hindi po yan mga bago. Yan po yung mga recycled na mga testigo. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak at with evidence. Ako, supalpal na naman si Risa Hontiveros at ang kanyang mga testigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. As in, grabe talaga. Sabi ni Attorney Harry Roque, mga testigo na humaharap kay Senator Hontiveros, recycled lang. Hala! Recycled! So it means, hoy, ayoko magsalita. Bakit sinabi ni Attorney Harry Roque na mga recycled lang? Mga testigo na humaharap kay Senator Hontiveros, recycled lang daw. Bakit kaya recycled ito? Attorney Harry Roque, o napanood nyo na ba si Attorney Harry Roque sa kanyang explanation kung bakit recycled ito? Watch this video. Alam niyo po, yung mga testigong humaharap kay Senator Hontiveros, hindi po yan mga bago. Yan po yung mga recycled na mga testigo. Yes. Yan po yung nagdemanda na at na-dismiss na ang demanda nila sa piskalya. Kaya nga po nakapagtataka. Bakit pumayag ang Senado na matapos ma-dismiss ng piskalya ang mga kaso laban kay Piskal Kibuloy, Pastor Kibuloy, sila naman ngayon ang tumanggap. Alam niyo po, may kasabihan, no? Para mapaniwalaan, kinakailangan kapanipaniwala po mga testigo. Pero pag ganyan po mga testigo na meron talagang galit, no, doon sa kanilang tinuturo, talagang hindi po sila pwedeng mapagkatiwalaan. At dapat naman, as a matter of public record, dahil ang Senado po ay isang pampublikong institusyon din, dapat linalabas yung katotohanan na yung mga humaharap na mga testigo ay nagtestigo na rin sa mga kaso laban kay Pastor Kibuloy at nabas. Di ba? Isang malaking revelasyon. Ito pala mga testigo ni Risa Hontiveros daw at sabi ni Attorney Harry Roque, mga recycled. Matagal na pala itong dinismiss. Matagal na pa silang nagsampa ng kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero dinismiss, binasura ng piskalya. Ngayon, binangon ulit ni Risa Hontiveros. Sabi ni Risa Hontiveros, babangon ako at dudurugin kita. Pero mali. Kasi nalaman. Parang pinagtatawanan lang si Risa Hontiveros sa piskalya. Sabi ng piskalya, ano ba ito, recycle? Yung tinapon na namin, ni-recycle ni Risa Hontiveros. Kaya, sino ba ang sobrang kakahiya nito? Napapresenta sa Senate hearing, tapos recycled lang pala. At ito pa mga kabibig ha, as in na-shock ako. Sabi ni Sal Panelo na ang pagsumpi na ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy walang legal basis. Hala! So, mali. So, pwedeng magkaso si Apollo Kibuloy kay Risa Hontiveros kasi walang legal basis, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte nga, this is a democratic country. So, may karapatan si Kibuloy kung pupunta siya or hindi. At ngayon sinabi ni Sal Panelo na walang legal basis. Ay panoorin nyo para naintindihan nyo. Tama ho yung sinasabi niya na ibigay aside. But, Mr. President, that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo. Inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo?
ito po'y kaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Yun ang nakikita ko. Narinig yun na ang explanation ni Sal Panelo. Pwedeng mangyari yun. Gusto lang talaga nilang hiyain si Pastor Apollo Kibuloy. Gusto lang talaga nilang i-contempt ito, tapos arestuhin at ipakulong at sirain ang pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. Uy, maya naman kayo. Uy, ganun na ba ang batas ng Pilipinas? Ganun na ba ang justice system ng... justice system, hindi pala justice system. Uy, ganito na ba ang patakaran ng Senado? Na may konting kibot, patawag agad. Kulang nga na mga witnesses. Puro na lang mga alleged, mga storytelling. Sabi pa nga ni Harry Roque, recycled lang. Para talaga maklaro natin kung recycled ba, kung nagsasabi man ng katotohanan ang mga witnesses. Kung ako si Risa Hontiveros, Supreme Court. Pero, bakit nga ba hindi nagkaso ito si Risa Hontiveros sa Supreme Court? Bakit itong mga witnesses hindi nagkaso sa Supreme Court? Kasi binasura ang kanilang mga kaso. Yun lang nga. So, sinong kaawa-awa ngayon? Diba? At ang daming mga bashers ang sasabing, buti nga kay Kibuloy. Sana makulong yan. Demonyo yan. Naniwala kami sa mga witness. Ang dami nga nagsasabi ng mga supporters ni Kibuloy na itong mga witness ay mga, ano ba? Sabi nila parang bayaran. Gumagawa-gawa na istorya. Mali-mali pala ang istorya. Tapos hindi mo makukunik kung sino talaga sasabi ng katotohanan o hindi. Ganun lang kabibig. Kaya tayo dapat magmasid-masid tayo, mag-observe tayo, at huwag agad padadala sa ating mga emosyon. Kasi tayo mga Pilipino, madaling, emotional. Pag may iiyak sa TV or sa mga videos, ang dali nating maawa. Maawain tayo. Tapos iiyak din tayo. Kung sino yung masama, ay nakukuyogin natin ng sobra. Kasi nakikita natin ang paawa-awa effect wala yung mga taong iyon. Diba? So, ano ang iyong komento tungkol dito na si Attorney Harry Roque nagsalita na, si Sal Panelo nagsalita na, si Pangulong Duterte nagsalita na rin. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, iba din. Iba ang kanyang recommendation kay Pastor Apollo Kibuloy. Sagutin daw niya ang mga aligasyon. Coming from the President? Panood niyo o panoorin niyo to. Kung anong mangyayari dyan, hindi siya sisipot. Pag hindi siya submit, mapapakontempt siya. Tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, hindi tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. The best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. Sino? Si Pastor Kibuloy. Kasi pinapaimbitahan siya, susoma na siya. If he doesn't really appear, pwede ba yun? May I hear you the word again? Pina-report siya sa Senate. Sa Pina. I thought... Will it lead to his arrest? Well, I'd like to ask you a question. What is the equivalent of the words of PINA? Intimidation. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Well, if I say to the national interest that you should appear, if I begin to question you, what is the significance of that interest? Kaya pastor yan, kung gusto niya, hindi. Kung hindi niya, ayaw niya. Ano mo gusto sa kanya? Napanood nyo na, BBM versus Digong in one issue. Sino sa inyo or sino sa kanilang dalawa ang merong katuturang magsalita at mag-explain ng kanyang opinion or recommendation para kay Pastor Apollo Kibuloy? Sino? Maka-BBM ka? Tama nga si BBM kasi dapat talaga harapin ni Pastor Apollo Kibuloy.
or maka Duterte ka na, ay nako, bakit pagbigyan oras yan ni Pastor Apollo Kibuloy? Pastor Apollo Kibuloy has the right to speak, has the right to not attend the Senate hearing. Kalayaan niya yan, freedom niya yan. Oh, yun ang bahalang mag-isip-isip. Comment down below. Ang daming mga issue ngayon, no? Sa ang politics ngayon ba, sobrang ang ingay-ingay talaga. Everyday may mga pasabong, may mga latest news. O, yun lang ating pinag-uusapan ngayon. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And shout out sa lahat ng mga followers ko sa Facebook at sa YouTube. Salamat ng madami na hindi kayo nasasawang manood sa pagmumukha ko. Bye everyone! See you next time!